Gumulantang sa buong sansinukob ang pinaka-eskandalosong revelasyon na yayanig sa bawat hibla ng ating kasaysayan at tila isang tsunami na tatangay sa buong Malacanang ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang kaganapan na tila kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan, kumakalat ang usap-usapan na ang Pangulong Bongbong Marcos ay bigla na lamang nag-collapse sa gitna ng isang selyadong pagpupulong habang ang mga pader ng palasyo ay tila nanginginig sa matinding sindak. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa bawat madilim na kanto, huling-huli sa kamera ang pagkakandarapan ng mga security detail habang ang bawat segundo ay tila isang dekada ng paghihintay kung ito na nga ba ang matinding karma na pilit na ibinaon sa dilim ng gabi upang linlangin ang sambayanang Pilipino. Hindi makapaniwala ang buong mundo sa nakakangilong eksenang ito kung saan ang mga netizens sa bawat sulok ng social media ay nagkakaisa na raw sa iisang sigaw na magpapaguho sa kasalukuyang sistema. Ayon sa mga ulat na naglalaway sa tindi ng pasabog, tila nag-aapoy ang internet sa mga panawagang si Vice Presidente Sara Duterte na ang tunay na Pangulo ng bansa habang ang bawat komento ay tila isang kanyon na tumitira sa pundasyon ng administrasyon. Ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding kaba habang ang mga dokumentong selyado ng ginto at bakal ay nagpapatunay na ang pagbabago ay hindi na mapipigilan ng anumang yaman o impluensya sa gitna ng nagbabagang krisis na ito. Ito na nga ba ang huling kabanata ng isang matikas na paghahari o ito ay simula lamang ng isang madugong labanan sa kapangyarihan kung saan wala ng sino mang itatangi sa lupit ng tadhana at ng batas na walang kinikilalang posisyon? Alaman kung may mga balita. So ayan, gusto nyo diyan subscribe. Last name, email, ayan, hindi tinatanong yung ID nyo o business cards nyo or your credit cards nyo or passport nyo, right? Katulad ng mga Thai scam, mangi-scam na naman kami. So, nakikita nyo dyan mga kababayan, para ma-update ka ako, naka-receive na ako ng update eh. Pero ang layunin nito, tingnan natin sa, ayan, from the Filipino people, messages of love, support, and hope. Nakita nyo ba yan mga palangginging? So dito nyo makikita, no? Sumakay na naman ang mga alpot, sabi ni Charlene. Bakit sila sumakay? Comment mo nga dyan mga palangga. So ayan, nakikita nyo. Ayan. Basahin natin dito, ha. So I think ito yon March 28. I think I was there, no? Ito yung event. Okay? Ang sabi dito, Dear Mr. President, wala pala ako dyan. Sabi dito, before, we are not interested in politics in the Philippines, as we thought there would be no good change for the country. Our perspective changed when you became president. You became a hope and hero to many. Stay strong. Many love you, and praying for you. Ayan, pinadala sa through mail yan. Ayan, ito mo. We will bring him home. Ayan. Hindi natin babasahin isa-isa to, ha. Papakita ko lang sa inyo. Ang ganda ng handwriting nito, ha. Basahin nga natin ito. Dear Tatay Digong, this is my second letter to you. I'm not sure if you received the first, but it feels good to write you. Medyo makuhaan og akong kahiubos sa nahitabo. I told you I will visit you there on your birthday, and yes, I did. Maayo na lang nakita ko mga kauban na mga Bisaya para bahin mi sa gasolina. Cute, di ba? I traveled 10 hours from France. Akong bana nga French, maoy nagbantay sa amo ang duha ka anak. Wow, very personal, nakakatuwa. Very genuine letter. Wala ko'y baon, pero akon nga kauban na, wala daw siyang baon. Siguro na pagkain, o wala jud ko nagutuman. Hehehe. So, ang cute, ha? Layo. Kaayo ang among lami kaayo ang among baon nga inon-on pinaksiw, no? Pinaksiw yan, inon-on humba, okay, rice, puto og naay naghatag namo og saging plus ginamos. Di ba yung mga ganitong letter? Grabe, sobrang nakaka-touch. Sabi niya, isa jud ni sa ako ang classmate dito sa gawa sa Duterte Center na apod ko'y na-meet na mga retired, gikan pa daw sila sa Cagayan de Oro. Haskang libuha. Mga libo, bibuha pala. Sabi, wala na nagdahom nga na ako'y mamit nga Cagayanon, parehas na. Padayon kami gaampo para sa imong kagawasan og sa nasod.
Salamat kaayo. Pasensya na kayo kasi hindi ako fluent mag-Cebuano or Davaoeno kasi hindi naman Ilongga ako, di ba? Alam niyo yan. So, hindi ko masyado mabasa ng bonggang-bongga. Ito, ano naman to? Ito, from Dubai, January 3, 20... Uy, January 3, 2025? I think 2026 to, baka nagkamali lang siya. Or it's either 03 or March 1. No, hindi rin kasi March 11 nila kinuha si PRD. So yung date maybe 2026, maring nagkamali. Good day, I am OFW dito sa Dubai. I know. Anyway, hindi ko na babasahin isa-isa. Binasa ko lang yung isa kasi sobrang cute ng message niya. Nagkwento talaga siya. Alam mo yon, nagkikwento siya, mabivisualize mo kung ano nangyari. Sumakay siya, nakisabay, di ba? Nagbus, kumain ng paksiw, yung mga ganun ba? So, yun yung mga hindi mababayaran. Ayan yung address sa Netherlands. So, ay, kita niyo ba yan? Ayan. Ayan. So, wait a minute. Nawala. Okay. Okay. Paano ko ibabalik doon? Paano ko ibabalik? Ayan. Ito. Litan natin. Okay. Dali. Ayan. Litan natin mga girls. Anyway, what's going on? Okay, what's going on? Teka lang Okay. Anyway, basta yun lang. Pinapakita lang natin sa inyo yan. Teka. Okay. Ay, to. Ayun, lumiit naman pala. Yan, so yung mga kababayan, so yan yung, yung purpose niyan ng mga, ng website na yan. Pero, ang pinaka-target talaga dyan, yes, kayo, na mga nagmamahal, kaya keep sending letters or electronic. Kasi once na nag-subscribe ka dyan, pwede ka na sumulat. Nakita nyo ba to? Ito. Di ba, nakita nyo to? Home. Okay? Pag nag-subscribe kayo, ayan, nakita nyo, last name, email, leave a message. So, dito pa lang, ayan, magsusulat ka dyan ng bonggang-bongga. Ako, nagbati lang ako ng simpleng happy birthday, then submit. Diba? So, dito, wala pang news about, ayon. Dito sa about, pinapakita yung early life education ni PRRD, career, legal career, political career. Yan ang quotes niya, yung famous quote niya, let no one doubt my love and loyalty to the Filipino nation. During the presidency, ayan, okay? I am proud of my legacy and of my service to my countrymen around the world. So, yan. So, dito sa home, okay, ito yung pinaka-importante. Ito ang target kasi nito, double purpose to na ginawa na I believe nito ng mga pamilyang Duterte. Nababasa nyo ba yan? Pinag-usapan na natin to kahapon. Basahin ko ulit. Ang sabi dito, disclaimer, this website is privately owned and operated. Meaning, hindi ito website ng gobyerno o hindi ito official website na konektado sa government. Official website ito ng pamilya o privately owned. Kasi simultaneous yung pag-ano nila yung kanilang pag-share niyan. Sabay-sabay, 5:00 ng hapon, kahapon. Kaya yung post ko kahapon actually sa inyo, nasabi ko doon na mukhang may masasampal na naman ng mga alpot at scammers mamaya. Ito yung minimin ko. Okay? Dahil nakalagay dito sa disclaimer, this website is privately owned and operated. We do not solicit or accept donations. Diba? Ito ay pag-target sa mga scammers, mga alpot, mga bigaon, mga patotot, lahat ng klaseng mga ihodipunggol, sabi nga. Okay? We do not solicit or accept donations, financial or otherwise. Nor do we sell or endorses merchandise or any kind. Okay? Of any kind. Meaning, binubuksan ng pamilyang Duterte ang inyong mga brain cells, ang inyong mga puso para hindi po kayo maligaw ng landas. Okay? We do not, siguro naman, simple English, nakakaintindi tayo pareho. We do not solicit, hindi kami nagsusolicit or tumatanggap ng donasyon. Financial or otherwise, like mga gifts, di ba? Sinabi ko yan sa inyo, di ba, na mayroon ako mga kaibigan, even yung kasama ko sa Hig, na gustong magbigay ng perfume kay VP Sara kasi sabi ni VP Sara, ang bango-bango naman ma'am nung perfume, ganyan. Tapos, during first time na yun pumunta, then sabi namin, ay, hindi tayo pwede magbigay palangga kasi hindi tumatanggap. Baka sabihin, nagkikiss ass tayo o may epal tayo. Well, my group, hindi kami gumagawa ng ganyang mga eksena. So, we refrain
giving Inday Sara's gift or kung anumang mga whatever. So ngayon dito, ito nga ay target ito sa mga alpot. Sabi dito, nor do we sell or endorse merchandise of any kind. So kung may nakikita kayong libro, mga damit, mga bags, or anything na may mga Duterte na pangalan, walang kinalaman, like Duterte Chuchu, whatever, Duterte Sara, meaning walang walang approval sa mga Duterte at hindi nila yan, hindi yan sa kanila. Hindi sila ang makikinabang yan. Kahit masabihin, salamat PRRD book, dapat pinromote na nila dito, di ba? Na please, support the PRRD group. PRRD, ano yun? PRRD group, PRRD, salamat, alpot, parang ganon. So, dapat nilagay nila dito sa website ni PRRD kasi ang problema, naluloko kayo. Akala nyo kasi porket may pangalan na Rodrigo Duterte o PRRD ay mapupunta ang proceeds sa pamilya ni PRRD. Kasi marami talaga gustong magbigay ng support kay Inday Sara. Nakita ko yan, nagbibigay ng mga chocolates, ako may yung, di ba, yung kinuha ko kay Alpot, kinuwento ko sa inyo, nung in-interview ko si Miss Hanelet, basta yung isa dun sa mga staff ni Inday, pinakuha sa akin actually yung mga letters ninyo. Tapos may nakita akong doon parang yung t-shirt, t-shirt, jacket, panglamig. So I think dinonate yun. Mga chocolates, dinonate yun sa Our Lady, sa sa World of, Hope Chuchu, nakalimutan ko na. 'Di ba? So sa Our Lady of Hope Foundation, o House of Hope pala. House of Hope Foundation, ganyan. So ngayon, dito yan, alam niyo, sabi ko nga, ito'y suporta ni Inday Sara sa inyo na hindi po kayo maluloko. Ang sabi pa dito sa website, pakibasa, no representatives, partners, groups, or volunteers are authorized to act on our behalf for this purposes. Ano yung ibig sabihin for these purposes? Yung pangingikil. Walang sino man na supporter ka man, group ka man, whatever, na umakto na, uy, kawawa naman si Tatay Digong, alpot, magpirma na kayo, din kapalit ng pera para ito sa mga alpotera sa Higman o dyan sa Pilipinas. Malinaw, ito yung sinasabi ko sa inyo na sampal sa kanila. Okay lang sila manghingi sa inyo as long as gamitin nila yung sarili nilang pangalan. 'Di ba? Magbenta sila ng mga bagay-bagay, walang masama kasi later on, 'di ba? Ako nag-live selling ako, hindi na nga lang natuloy-tuloy dahil busy ako. 'Di ba? Pero hindi ko binenta si Pangulong Duterte. 'Di ba? Binenta natin mga bags, 'di ba? Na-miss niyo ba 'yon or sabi ko nga, bibenta ko yung mga used clothing ko or mga bags na bonggang-bongga na pwede nating ibenta ko sa inyo. I have Tory Burch from Beverly, from Rodeo Drive, na siguro mga wala pang 5 times ko nagamit. I will sell that to you. Green. Super green. Okay? Pero tsaka na yun. Yung pwede mong gawin yun. Kasi free market naman to eh. Hindi ka naman nanloko eh. O nagbenta ako ng mug. O, tulad ditong mug. I am a lot cooler on the internet. O, kunyari, yan yung mug na yan. Wala naman pangalan na Duterte dito. Ito yung ibig sabihin nun. Prada, merch ko to eh. 'Di ba? Gusto mong kumita, wala problema yan. Huwag mo lang gamitin, according to this disclaimer, na wala silang inaatasan na representante, partners, groups, or volunteers na umakto sa pagbibenta o pangingikil. Kaya yung pinakahuli, sabi dito, misrepresentation of this website or its authorized activities may result in legal action. Mga kababayan, yes, sabi ni Marivic, mga alpotera kasi grabe, lalo na yan, ginagamit lang ang pangalan ng mga Duterte. Sabi ni Marivic, yes, buti nga. Buti nga. Buti nga. Kasi nga, sabi ko sa inyo, hindi naman kasi, okay, tignan natin. Wait. Mamaya, join yung Team Alindog, ha? Team Alindog, tatapusin ko lang to. I will let you join sa akin. Kasi namimiss ko din kayo. So, ngayon, namimiss ko yung mga hanash natin. Message ko lang yung Team Alindog. Okay.
Okay, now, mga kababayan, eto yun. Ah, ngayon, sa tingin ninyo, para ba to sa mga alpot? Yeah? Sabi ni PGMA last, yes, I was glad to see the disclaimer. Tignan nyo yung disclaimer. Para to sa inyo, hindi naman kasi pwedeng magsabi si Sarah na pag nagsumbong sa kanya o pamilya, si ganito, si Kipay, si Hypocrisy, si Alpot, si ganito, nangingikil. Hindi naman yan sila pwede, oy, ikaw, alpot ka, ganyan-ganyan. So, ang ginawa nila, kung matalino talaga kayo, yung mga alpot, kunyari, nag-share-share. Pero ito'y sampal sa kanila. Simultaneous to, 5 p.m. Magkakapatid, sabay-sabay. Ito yung sampal nila sa mga scammers. Kasi talaga ginagamit, di ba? Di ba akala ninyo, na ano sa higa ko, akala nila yung libro na binibenta kay PRRD, pero hindi naman kay PRRD. Ngayon, yung recently, yung nanulisit sila ng mga pambili ng bulaklak na para daw kay PRRD. Oo, na doon may nakita tayong bulaklak. Pero sabi nga ng Team Alindog, meron ba silang ano tawag dito, auditing para maipakita sa mga mamamayang Pilipino kung nakatanggap ng mga na sa mga nagbigay na kung 1 million ang nasolicit nila, 1 million euros, magkano yung pinakita nila? Kasi yan ang ginagawa ng mga scammer o yung mga mambubudol ng mga politiko magbibigay ng kunyari ng bigas, 'di ba, ng 5 kilos tuwing election, pero yung nakaw nila bilyon. So ang portrayal nila, kunyari nagbigay sila ng tulong, 5 kilong bigas, 2 latang sardinas, pero ang nanakawin nila pagdating na nakaupo na sila, multimillion or trillion katulad ni Bangag. Tignan mo si Bangag. During pandemic, kung naalala ninyo, naalala ko tuwang-tuwa ako nun kay Bangag. Nagbigay ng, I think, 2 million ba sa ganitong probinsya. Pumunta sa ganito, nagbigay ng mga balde, nagbigay ng ganito ganyan, nagbigay, pag may bagyo, nagpasikat siya. So akala natin, nung time na yon, talagang coming from here, yung tulong. Yung pala, ang nanakawin ng putang inang adik, trillion na pera ninyo. So ito yon, ayan, tanggalin na natin, okay? Alindog ko na, para buo ang alindog ng palangga. So, mga kababayan, invite muna natin sila palangga. Okay, tignan natin to. Mga palangginging, ito yung, okay, andali lang ha. Isi-share ko lang sa mga, sa mga team Alindog ko, kasi gising pa sila eh. Okay, tignan natin. So, mag-comment kayo, i-share nyo, please follow ang ating Facebook page. Nakapag-live na ako finally sa Boldyakan ngayon. Alam niyo naman ako, tinatarget talagang Alindog ko. So, live tayo sa Boldyakan, but please follow the Maharlika Network.